Finally nga at nasabi na rin ni Ligaya kay Jade na siya ang tunay na ina nito at humingi rin siya ng tawad dahil pinamigay sila noon ni Olive. Pero si Emma hindi matanggap na magiging kapatid niya si Olive dahil masama ang ugali nito. Pero si Jade ay kaya niya pang tanggapin. Dagdag pa ni Emma na hindi niya kayang ituring na kapatid itong si Olive at hindi niya kayang ituring na bilang tao dahil masama talaga ang ugali nito at hindi niya ito mapapatawad sa ginawa nito kay Mookie. Pero sinabi ni Ligaya na masama ang ugali ni Olive pero tao siya at anak niya ito. Dagdag pa ni Ligaya na kasalanan niya kung bakit nagkaganon si Olive. Samantala, nakagawa naman ng paraan itong si Mookie para makuha niya ang loob ni Olive. Pinaniwala niya ito na muli silang magkakaayos at magkakampi na ulit. Nakaisip si Mookie na lambingin si Olive at binigyan pa niya ng cake na meron siyang nilagay. Nang matapos ngang kumain ng cake itong si Olive, nakatulog siya habang si Mookie ay gumagawa na ng paraan dahil binubuksan niya na ang kandado ng pintuan. At nang matanggal niya na ang lock, si Olive naman ay nakagising na at agad niyang pinuntahan itong si Mookie. Makikita nga ni Olive na binubuksan ni Mookie ang kandado. Pagtatanong niya kay Mookie na saan ito pupunta at kung minalagay ba sa kanyang cake. Dahil nga sumasakit ang tiyan ni Olive at nanghihina pa ito. Si Mookie naman ay tuluyan niya nang natanggal ang lock ng kandado. Meron na ngang pagkakataon na makatakas siya dahil nanghihina itong si Olive. Kaya naman sa pagkakataong ito ay makakatakas na si Mookie. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatakas, biglang nagkaroon ng malakas na kalabog sa itaas ng lumang bahay na pinagtataguan nila. Natigilan si Mookie. Si Olive, bagamat hirap sa paggalaw, ay biglang bumaling ng tingin sa kisam. May kasama ka, bulalas ni Olive, nanlilisik ang mga mata. Wala, sagot ni Mookie, sabay lakad pa atras. Ngunit lumabas mula sa dilim si Toto, ang misteryosong tauhan ni Olive na matagal nang nawawala. Walang tatakas, ani Toto, habang may hawak na itak. Nagkatinginan sina Mookie at Toto. Nanginginig na sa takot si Mookie pero hindi siya nagpahalata. Mabilis niyang kinuha ang bakal na barandilya ng bintana at sinunggaban si Toto. Nagkaroon ng matinding komprontasyon. Nahampas ni Toto si Mookie sa tagiliran pero nagawa pa ring saksakin ni Mookie ang hita nito gamit ang matulis na kahoy. Habang nagkakagulo, unti-unting bumangon si Olive. Duguan pa si Mookie ngunit pinilit niyang tumayo at tumakbo palabas. Tumakbo siya sa kagubatan kahit hirap sa paghinga at sugatan. Ang ulan ay biglang bumuhos, ani mo isinasaliwan ang tensyon. Samantala, sa bahay ni Ligaya, may dumating na sulat na walang lagda, nasa loob nito ang isang is. Nang pinanood nila ito, nakita nilang may recording si Olive, habang inamin nitong siya ang may pakana sa pagkawala ni Mookie at pagdukot kay Emma noon. Anak ko man siya pero hindi ko matanggap ang mga ginawa niya, umiiyak na pahayag ni Ligaya habang hawak ang is. Si Emma, galit na pasigaw. Hindi ito matatapos hanggat hindi siya nakakulong. Ngunit bago sila makapag-ulat sa pulis, biglang may sumabog sa labas ng bahay nila, isang itim na kotse ang nasunog. Nakatanggap si Jade ng tawag. Si Olive nakatakas at may kasama ng grupo. Buhay pa si Toto. At mukhang may bagong plano silang mas madugo. Sa kabilang banda, si Mookie, kahit sugatan, ay nakarating sa isang lumang gusaling abandonado. Doon siya sinalubong ng isang misteryosong babae, si Amara, isang dating kasamahan ni Olive pero ngayon ay kakampi ni Mookie. Hindi ka naligtas. Ang susunod nilang target si Ligaya. At ang totoo, hindi lang iisa ang anak niya. Nagimbal si Mookie. Ano nang ibig mong sabihin? Ikaw at si Jade hindi kayo lang ang anak niya. May isa pa. At siya ang mas delikado. Habang nangyayari ito, si Olive ay nasa isang lihim na kampo kasama si Toto at ilang kalalakihang armado. Nakahawak si Olive sa larawan ni Ligaya habang pinupunit ito. Kung hindi mo ako kayang mahalin bilang anak, edi ako na ang magwawasak sa pamilyang iyan. At inilabas niya ang larawan ni Marco, ang matagal nang nawawalang anak ni Ligaya na itinuring ng patay. Ngunit buhay ito at pinaniniwalaan ngayon ni Olive na siya ang tilihitimong itagapagmana ng lahat at gagamitin niya ito laban sa lahat. Sa huling eksena, si Emma ay nagising sa gitna ng gabi. May narinig siyang yabag. Nang bumaba siya, nakita niyang bukas ang pinto. May sulat sa mesa. Kung gusto mong mailigtas si Ligaya, sundan mo ang dugo. Sa wakas,
Nasabi na rin ni Ligaya ang matagal na niyang lihim na sina Jade at Olive ay ang kambal na ipinaampon niya noon. Tumulo ang luha ni Jade habang yakap-yakap ang kanyang tunay na ina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng pagkalinga ng isang ina, bagay na matagal na niyang pinangarap. Ngunit habang punong-puno ng tuwa ang puso ni Jade, ang kay Emma na may puno ng pagkalito at matinding sakit. Sapagkat sa lahat ng pwedeng maging kapatid niya, bakit si Olive pa? Si Olive, ang babaeng naging bangungot ng kanyang buhay. Ang taong hindi lang nagsamantala sa kahinaan niya, kundi kinuha pa ang sanggol niyang si Mookie at pinalaking parang alipin. Samantala, sa isang abandonadong lumang bahay sa gilid ng kabundukan, pilit na gumagawa ng paraan si Mookie upang makatakas. Ginamit niya ang lumang pako mula sa sirangsilya upang mabuksan ang kadena sa kanyang paa. Halos sugatan na ang kamay niya, ngunit hindi siya tumigil. Nang sa wakas ay natanggal niya ito, dali-dali siyang naghanap ng daan palabas. Ngunit sa kasamaang palad, biglang bumukas ang pinto at naroon si Olive, galit na galit. Akala mo makakatakas ka? Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nanay mo, sigaw ni Olive habang hawak ang sinturon. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang may narinig na sigaw mula sa labas. Pulisya! Buksan Genf pinto. Nagkagulo. Tumakbo si Mookie palabas habang si Olive ay pilit na isinara ang pinto. Ngunit huli na. Pinilit na ng mga pulis ang pinto at pinasok ang bahay. Dali-daling niyakap ni Mookie ang isa sa kanila, humihikbing parang batang sabik sa yakap. Si Olive ay agad na inaresto. Napaluhod ito habang paulit-ulit na sumisigaw, hindi ako masamang tao. Minahal ko siya. Dinala si Mookie sa ospital upang ipatingin at alagaan. Nang makalabas ito, sinalubong siya ni Emma at agad na niyakap. Patawad, anak. Patawad sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi na kita bibitawan. Habang nakapaloob si Olive sa kulungan, inaalala niya ang bawat sandaling kasama niya si Mookie, ang mga tawanan, ang mga gabing binabantayan niya itong may sakit, ang mga araw na parang sila ang tunay na mag-ina. Ngunit hindi niya maitatanggi, lahat ng ginawa niya ay mali. At ngayon, kailangan niyang pagbayaran ang mga iyon. Samantala, isang misteryosong lalaki ang lumapit kay Ligaya habang ito'y naglalakad palabas ng presinto. Ikaw si Ligaya, di ba? Tanong nito. Napatigil si Ligaya, kinabahan. Sino ka? Ako si Ramon. Ramon Villacruz. Ako ang ama ng kambal mo. Nanginig ang kamay ni Ligaya. Impossible. Matagal ka ng patay. Hindi ako namatay. Pinagtangkaan akong patayin ang sarili kong ama upang hindi ko mapanagutan ang anak natin. Ilang taon akong nagtago hanggang sa makahanap ng tamang panahon upang magpakita sa iyo. Hindi makapagsalita si Ligaya. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Napatakbo si Ramon sa harap niya upang salagin ang bala. Tumama ito sa balikat ng lalaki. May lalaking nakaitim na tumatakbo palayo, sumisigaw ng hindi dapat lumabas ang katotohanan. Kinilabutan si Jade nang malaman niya ito. May mas malalim pa pala sa nakaraan ni Mama Ligaya. At may mga taong ayaw itong mabunyag. Samantala, sa loob ng kulungan, tumanggap si Olive ng isang liham. Walang pangalan, ngunit may nakasulat. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Hindi mo alam kung sino ang tunay mong kakampi. Maghanda ka, Olive. Nagulantang si Olive. May pumatay ng ilaw sa selda niya nang mag-isa siyang natutulog. Mula sa kadiliman, may mata na nakamasid. Isa sa mga kasamahang bilanggo ang mukhang mailihim na koneksyon sa kanyang nakaraan. Habang lumalalim ang gabi, maraming tanong ang bumabalot sa bawat karakter. Sino ang tunay na kaaway? Bakit gustong patahimikin si Ramon? Ano ang tunay na dahilan kung bakit ipinaampon noon ni Ligaya ang kambal? At sino ang misteryosong taong nasa loob ng kulungan na tila may koneksyon sa lahat? Habang ang pamilya ay pilit binubuo ang nawasak na tiwala, ang panganib ay papalapit. At sa paglabas ng katotohanan, isang bagong bangungot ang sisiklab. Hindi na nga tumatalab ang pang-uto ni Mookie dito kay Olive sapagkat atak na sa isip ni Olive na si Emma talaga ang mahal nito. Kaya naman dito ipinadukot ni Olive itong si Jade. Samantala, may magandang balita naman dito kay Ligaya dahil alam na nito kung nasaan ang mga anak niya. Ngunit sa kasamaang palad habang busy ito sa pakikipag-usap sa telepono,
dito pumasok ang tauhan ni Olive at dinukot itong si Jade. Habang humihingi ng saklolo si Jade, nabuhat-buhat siya ng tauhan ni Olive. Dito nakita ni Ligaya ang suot-suot nitong kwentas. Muntik nang makatakas si Jade sapagkat kinagat niya ang tauhan ni Olive, ngunit bigla siyang sinapak kaya nahulog ang kanyang kwentas. Wala nang nagawa si Ligaya at Emma para tulungan si Jade sapagkat armado ng mga baril ang tauhan ni Olive. Dito napulot ni Ligaya ang kwentas ni Jade. Nakilala niya ito sapagkat kapareho ito ng kwentas na ipinakabit niya sa kanyang kambal bago niya ipinaampon. Ikinuwento niya ito kay Manny at malakas ang kutob niya, si Olive at Jade nga ang kanyang mga anak. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon si Moki na makuha ang cellphone ni Olive. Patagong nag-text siya kay Emma. Ngunit nahuli siya ni Olive at dito na naman niya naranasan ang galit nito. Habang patuloy sa pag-iyak si Ligaya, biglang tumawag si Doktora Marasigan, ang dating doktor na nag-asikaso sa panganganak niya sa ospital. Ayon kay Doktora, may natuklasan siyang anomalyang medical sa birth records ng kambal ni Ligaya. Isa sa kanila ay hindi pinirmahan ng legal na dokumento ng pag-aampon at posibleng pinakialaman ang pagkakakilanlan. Lalong lumalim ang hinala ni Ligaya na may mas malalim pang sikreto si Olive. Nagdesisyon si Emma na puntahan ang safe house ni Olive para subukang sagipin si Jade. Ngunit bago siya makarating, may isang misteryosong babae na biglang lumapit sa kanya, nagpakilalang si Delila, dating kasambahay ni Olive. Ibinunyag ni Delila na siya ang tumulong kay Olive noon sa pagbura ng tunay na identity ng isa sa kambal. Binayaran siya para magsinungaling na patay na raw ang isa sa sanggol. Nang marinig ito ni Emma, agad siyang nagpatulong kay Ligaya at Manny. Nagtungo sila sa dating opisina ng social worker na nag-asikaso sa ampon. Ngunit laking gulat nila, nasunog na ang building. Ang sabi ng mga otoridad, arson. Samantala, si Jade, nakakulong sa isang madilim na basement, ay palihim na sinusubukang putulin ang mga tali gamit ang isang matulis na piraso ng kahoy na nahagilap niya. Sa kabilang banda, dumating ang bagong karakter, si Inspector Realin, isang undercover agent na matagal nang sinusubaybayan si Olive sa kasong human trafficking. Hindi alam ni Olive, may nakapasok ng asset ni Realin sa kanyang grupo, si Rico, isang binatang matagal nang nagtatrabaho bilang driver nito. Naging susi si Rico para maipasa ang lokasyon ni Jade sa mga otoridad. Ngunit bago pa makaresponde ang mga pulis, pinilit ni Olive na ilipat si Jade sa isa pang taguan, isang abandonadong warehouse sa tabing ilog. Habang nasa biyahe, sinubukang tumakas ni Jade at napalaban sa isang malupit na habulan. Sa kaguluhan, natamaan si Jade ng bala sa balikat, hindi malubha, ngunit mahina siyang bumagsak sa ilog at inanod. Agad na naglunsad ng search and rescue ang mga otoridad. Habang naghahanap sila, may isang matandang mangingisda ang nakakita sa wala ng malay na si Jade at iniligtas ito. Sa kabilang banda, nagpa siya si Moki na itaya ang lahat. Pinuntahan niya si Inspector Realin at ibinunyag ang lahat ng krimeng alam niya tungkol kay Olive. Dito nalaman ng pulisya na hindi lang pagkidnap ang kaso, kundi may kinalaman din si Olive sa pagpapalit ng pagkakakilanlan ng mga bata, pangungutong, at ilang kasong extortion. Samantala, habang nagpapagaling si Jade sa maliit na klinika sa baybayin, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon nang muling nakita si Ligaya. Pinakita ni Ligaya ang kwentas at doon na nagsimulang maipaliwanag kay Jade ang lahat. Dahil dito, napagpasyahan ni Emma, Ligaya at Manny na isaayos ang fit test. Sa eksenang puno ng tensyon, makikitang bumabagal ang oras habang inihahayag ang resulta, 79.9% match. Magkapatid nga sina Jade at Emma. Samantala, si Olive, napasama sa isang pulang alerto ng pulisya. Sinubukan niyang tumakas papunta sa probinsya gamit ang peking passport, ngunit nasakote siya sa checkpoint. Bago pa siya madakip ng tuluyan, tinangka niyang barilin ang sarili, ngunit naharang ito ni Inspector Realin. Sa kanyang pag-aresto, tuluyan nang nabunyag ang lahat ng kasamaan ni Olive. Humarap ito sa media sa gitna ng protesta ng mga taong galit na galit sa kanya. Isa-isang lumapit sina Emma, Jade, at Ligaya upang saksihan ang pagbagsak ng babaeng minsang sumira sa kanilang pamilya. Ngunit sa huling eksena, habang nakabilanggo na si Olive, isang misteryosong lalaki ang dumalaw sa kanya. Wala pa tayo sa dulo, anya. May mas malalim pa kayong dapat pagbayaran kasama ang lihim ng tunay na ama ng kambal.
Sa nalalapit na pagtatapos ng mommy dearest, tuluyan nang ang lumantad ang matagal ng nakatagong katotohanan. Sa pagbubunyag ni Jade na ang larawan na taglay niya mula pagkabata ay ibinigay ng kanilang totoong ina, nabigla si Ligaya. Kinilabutan siya sa di maipaliwanag na koneksyon. Nang makita niya ang larawan ni na Olive at Jade na sanggol pa, napatigil siya at tila tumigil din ang oras. Bumalik sa kanyang alaala ang bawat luhang pumatak noong sa pilitang pinaghiwalay siya sa kanyang kambal na anak. Ako nga ang ina ninyo. Umiiyak niyang pahayag. Mahigpit na niyakap ni Ligaya si Jade habang humihingi ng tawad. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kayo ginustong iwan, pinilit lang ako. Ngunit hindi naging madali para kay Jade ang tanggapin ang lahat. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ilang taon akong naghanap, ilang gabi akong umiiyak na hindi ko alam kung sino ako. Sa kabilang dako, si Olive ay wala pa ring kaalam-alam sa paparating na gulo. Sa katahimikan ng gabi, maingat na gumalaw si Moki. Nilagyan niya ng pampatulog ang cake, pinatong ito sa mesa, at naghanda na para tumakas. Ngunit biglang dumating si Ramiro, ang matagal ng kasabwat ni Olive. Isang dating kriminal na ngayon ay taong bahay ni Olive. Anong ginagawa mo? Matalim ang tanong ni Ramiro kay Moki, nakatitig sa cake. Nagkunwaring walang alam si Moki. Nagbake lang ako para sa birthday mo, Kuya Ramiro. Ngunit hindi natawa si Ramiro. Itinaas nito ang kamay at tinulak si Moki. Tumilapon ang cake sa sahig. Bigla na lamang dumating si Olive, hawak ang baril. Akala mo makakalusot ka? Nilason mo ba ako, ha? Mabilis ang pangyayari. Tinadyakan ni Olive si Moki sa sikmura. Napaluhod si Moki, hindi makahinga. Tumulo ang dugo sa labi nito. Ngunit hindi nagtagal, biglang bumukas ang pinto, si Emma, kasama si Jade. Ano nang ginagawa mo kay Moki? Sigaw ni Jade. Mabilis siyang lumapit at pinagitna ang sarili sa pagitan ni na Olive at Moki. Wala kang karapatang saktan siya. Anak, lumayo ka dyan, sigaw ni Ligaya na sumunod pala sa kanila. Anak, napahagalpak ng tawa si Olive. Kahit kailan, hindi ko kayo itinuring na kapamilya. Dahil hindi ako pinili, ako ang itinapon. Sa akin pinasa ang sumpa ng pagkasira, habang kayo, may bagong pamilya, may bagong pangalan. Napatigil si Ligaya. Hindi ikaw ang itinapon, Olive. Kinuha ka sa akin. Pinilit ako ng sindikatong kumukop sa'yo. Wala akong laban noon. Ngunit hindi na napakinggan ni Olive ang paliwanag. Bigla niyang itinutok ang baril kay Jade. Kung hindi kayo mawawala, hindi ako mapapalaya. Isang putok. Sumigaw si Ligaya. Ngunit hindi si Jade ang tinamaan. Si Ramiro na nagpakabayani at humarang ang bumagsak. Duguan itong bumagsak sa sahig. Tumakbo kayo, sigaw niya bago tuluyang nawalan ng malay. Samantala, habang tumataka sina Jade, Emma, at Moki palabas ng bahay, nagsimula ng magliyab ang paligid. May nagtapo ng Molotov cocktail mula sa labas, ang sindikatong humahabol kay Olive, dahil nais na rin siyang patahimikin. Habang lumiliyab ang paligid, sumigaw si Olive sa gitna ng apoy, kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat. Ngunit sa isang iglap, may sumiklab na tangke ng gas. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bahay. Sa ospital, habang ginagamot sina Moki at Jade, isang misteryosong babae ang lumapit kay Ligaya. Ikaw ba si Ligaya de los Santos? Opo. Sino po sila? Ako si Teresa, kapatid mo sa ama. At may kailangan kang malaman. Hindi lang kambal ang anak mo, may ikatlo pa. Isang anak na itinago sa isang orphanage sa Mindoro. Nanlaki ang mata ni Ligaya. Anong ibig mong sabihin? Tunay mong anak, ang tunay na panganay ay nabubuhay pa. At isa siyang pulis. At ngayon, siya ang nag-imbestiga sa kaso ng pagkasunog ng bahay ni Olive. Sa nalalapit na pagtatapos ng mommy dearest, unti-unting lumilitaw ang mga lihim, pagkakakilanlan at matagal ng kinikimkim na galit. Matapos mailigtas ni Emma si Moki mula sa tiyak na kapahamakan, nagsimula ng magkandaletse-letse ang plano ni Olive. Hindi matanggap ni Olive na si Emma, ang mortal niyang kaaway at pinsan na hindi niya kinilalang kapamilya, ang nakakuha ng tiwala at pagmamahal ni Moki. Kaya't sa isang desperadong hakbang, ibinuhos ni Olive ang isang galon ng alkohol sa sahig ng kanilang bahay. Hawak-hawak ang posporo, habang humahagulhol ng iyak. Kung hindi ako magiging masaya,
Wala ni isa man sa inyo ang magiging masaya, sigaw ni Olive sa gitna ng pagkabaliw. Bago pa niya sindihan ang pusporo, biglang dumating si Ligaya at pilit siyang pinigilan. Olive, huwag mo silang saktan. Si Emma kapatid mo siya. Parang binagsakan ng langit at lupa si Olive. Nanlaki ang mga mata niya. Ano nang sinabi mo? Siya. Kapatid ko. Sa labis na pagkagulat, nabitawan ni Olive ang pusporo. Umilaw ito sa basang sahig, ngunit agad din namatay, tila sa gisag ng sunog na damdaming nais niyang pag-alabin, ngunit nabigo. Makaraan ang pangyayaring iyon, tuluyang nakulong si Olive. Habang nasa Zelda Correctional Facility, umiiyak si Ligaya sa harap ng selda ni Olive. Anak, patawad. Ginawa ko lang ang lahat para mabuhay ka noon. Hindi ko alam na hahantong tayo rito. Ngunit hindi na ito tinanggap ni Olive. Isang malamig at mapait na titig ang isinukli nito. Hindi kita kailangan. Hindi kita kailanman tinuring na ina. Ilang araw ang lumipas. Humingi ng pabor si Olive kay Ligaya, kausapin daw si Emma at pakiusapang iurong ang kaso. Nahirapan si Ligaya. Ang dalawa niyang anak ay parang naglalaban ng apoy at gasolina. Ngunit bilang ina, sinubukan niyang mamagitan. Ngunit sa halip na pakikinggan, tinanggihan siya ni Emma. Hindi ako makikipagkompromiso sa isang taong sinubukang patayin ako. Hayaan siyang mabulok sa Zelda. Iyon ang naging hudyat ng matinding pagkamuhi ni Olive. Sa panibagong tagpo, dumalaw si Emma kay Olive. Dito, walang takot na bumanat si Olive. Paglabas ko rito, ikaw ang una kong pupuntiryahin. Ngunit mas lumala pa ang sitwasyon. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakapagtago ng lagari at susi si Olive na galing sa isang katiwalian sa loob ng kulungan. Isang hating gabi, nakatakas si Olive. Dumaan siya sa likurang bahagi ng kitchen area, sinaksak ang isang jail guard gamit ang kutsilyong tinakpan ng duct tape, at mabilis na nagpalit ng uniform. Lumabas siya ng compound at pumara ng isang kotse. Nagkataong si Jade ang nasa loob, hindi nito alam na si Olive pala ang kanyang pinasakay. Pagkapasok pa lang niya, agad niya itong sinapak sa sentido at nawalan ito ng malay. Nakita ni Ligaya ang tagpong iyon habang papasok siya para dalawin sana si Olive. Napatakbo siya at pilit pinigilan si Olive. Olive! Tama na to! Anak! Ngunit tinutukan siya ng baril ni Olive. Anak mo ako. Pero ako, hindi mo na anak simula ngayon. Walang puwang sa akin ang awa. Tapos na ang lahat. Pinaandar ni Olive ang kotse at humarurot palayo. Naiwan si Ligaya, lumuluha, sumisigaw sa gitna ng kalsada, Olive. Anak ko. Gabi. Isang abandonadong bodega. Dito dinala ni Olive si Jade. Iginapos niya ito at tinakpan ng duct tape ang bibig. Sinimulan niyang gumawa ng mga social media video, isang mensaheng may dalang pananakot. Ipinost niya ito sa peking account. Emma, gusto mong makita si Jade na buhay? Ihanda mo ang sarili mo. Sa susunod na madilim na gabi magkikita tayo. Sa huling pagkakataon. Biglang lumaganap ang video. Nabulabog ang media, ang pamilya ni Jade, at higit sa lahat, si Emma. Ngunit hindi nagpatalo si Emma. Hinimok niya si Ligaya at isang matagal ng kaibigan sa pulisya, si Inspector Dominguez, upang tugisin si Olive. Habang papalapit ang oras ng paghaharap, mas lumalala ang estado ng isipan ni Olive. Sa loob ng bodega, nilagyan niya ng gasolina ang paligid, habang pinapanood si Jade na walang malay. May hawak siyang lighter. Lahat ng mahal mo, Emma, mawawala. Dahil sinira mo ako. Climax. Dumating sina Emma at ang mga pulis. Isang matinding habulan, palitan ng putok ng baril, at sigawan ang naganap. Napalayang muli si Jade sa tulong ni Emma. Nahuli sa isang corner si Olive. Ngunit bago siya barilin ng mga pulis, itinapat niya sa sarili ang baril. Ngunit huli na, napuruhan siya sa balikat ng isang sniper. Huling eksena. Habang nasa ospital si Olive, sugatan at walang galaw, dumalaw si Ligaya. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang anak ko. At sa kabila ng lahat ng ginawa mo, handa akong maghintay hanggang handa kang patawarin ako. Dahan-dahang pumatak ang luha ni Olive. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang bulong ang binitiwan niya, nanay. At doon natapos ang eksena, isang eksenang puno ng paghihiganti, pagbagsak,
ngunit may sinag ng pag-asa. Sa nalalapit na pagtatapos ng Mommy Dearest, ang tanong, may pag-asa pa nga ba para sa pusong pinaitim ng galit?